Welcome to another tutorial. Ito yung part 3 nitong series na ginagawa natin about QB and Python. So last time, to sa ating last video, diniscuss natin yung tungkol sa SQLite, more on the basics, but it's enough for a simple app na gagawin ninyo for this project. Okay. So, sa video na to, we will continue um, with our lesson on SQLite pa din. Yan. So, mag-start tayo sa SQLite. Iko-convert natin itong ating ginawa last time na mga exercises into a class. Ayan. So, first things first, let's do a little refactoring, ano? So, create tayo ng model.py. Ayan, model.py. Ililipat lang natin itong ating data class. Ayan. Ilipat lang natin dito. At huwag natin kalimutan, no? Kunin din natin yung import statement. Ayan. So we have now our model. Ito yung magsisilbing blueprint ng ating dataset na gagamitin. Since isa lang naman yung ating isa lang naman ang dataset natin, just the toys, no? So isa lang. For some other applications, they use more than one. Ayan. Pero sa ating ginagawang application na to, no? This is sufficient naman. Ito lang naman ang ating kailangan. Okay. So, balik tayo dito sa ating bb.py. So, ang gagawin natin ay, ayan. So, mag-create tayo ng class. Let's name this toysdb. And mag-i-initialize tayo ng ilang mga bagay, ano? But basically, ito na siya. Ayan. I-adjust lang natin. So, imbes na con, so magiging self.con na siya ngayon. Ayan, pati ito, no? So, self.con.cursor. Ayan. So, yung ating database na toysdb, na halos kaparehas siya, no? Ayan. Magkaiba lang yung, ito naka-camel case, ito ay, ayan, so naka-snake case. Ayan, okay. And then, yung ating cursor, ayan, kailangan natin yan. Okay, next.
So, dito tayo no, sa create table. Ayan, so, dinadiretso na natin. Kailangan natin ng create table. And then, maglagay tayo ng try catch para ano. Ayan. So, gagamitin natin yung cursor natin. Ayan. And then, yung ating supposedly statement. So, yung statement na gagamitin natin, bale, ito na din siya, no? Kukunin lang natin yung, yan. So, hindi na natin kailangan to. So, ilagay natin siya dito. Ayan. Tapos yung ating table, let's call it toys underscore tbl. Ayan. And then, okay, anong exception ang ating gagamitin? So, gamitin natin yung ayan, SQLite 3 import error para mas maganda yung ano, exception natin. And then, gagamit din tayo ng logging. Ayan. So, para dito, no? Ayan. Ilalag lang natin yung errors kung meron man. And then, so, we have now itong execute statement natin. So, remember na every time na i-initiate tayo ng changes no, sa ating database, create table, insert, and update, delete, kailangan natin yung commit statement. Ayan. Itong commit method. Ayan. And then, pwede tayong maglagay ng boolean na pag everything went well, ayan, na-return siya ng true. Pero kung hindi naman, ayan, kung may error, ayan, mag-return lang siya ng false. Now, linisin lang natin ng konti, magkaroon tayo ng konting standard, no? So, itong SQL statement natin, no? Medyo pagka dinagdag pa natin yung ibang mga, yung sa insert, yung sa update, no? Magiging cluttered na, no?
So why not create another Python file na let's name it um, queries. Ayan, siguro okay na yan. Queries.py. So, mag-create lang tayo ng mga constants. So, create table. Tapos, balik tayo dito. Kukunin lang natin lahat ng yan. And ipi-paste natin dito. Ayan. Mayroon ba tayong na-install na? Okay na. Okay, so we have now yung create table statement natin. Then, balik tayo dito. So, i-import natin from queries import yan, create table. No? So, ito yun, create table. And then, ilagay lang natin dito. Yan. Diba? Mas ano siya, mas malinis tingnan at so very readable siya, no? Yan. Hindi siya cluttered. Okay, so create table. Gawin na natin yung sa iba. Total, nagawa na naman natin. So, ang next nating gagawin yung insert toy. Yan. Itong ating insert toy, meron siyang second parameter na toy. Ito yung i-insert natin. So, halos magkakamukha naman ang code niyan. So, we can copy-paste like that, no? Kaya lang, itong magkakaiba lang sa query. Ayan. So, create tayo ng another constant. So, let's name it insert toy. And then, meron na tayong statement dito. Ito siya. Kukunin lang natin yung statement and ipe-paste natin dito. Ayan. So, insert toys. So, so dapat maging consistent yung table name natin. So, toys TBL, dapat dito toys TBL din. So, we have the name description, price, seller, created, and updated. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. So, dapat match siya. Ayan. And then, papalitan natin ito. So, insert toy. And kagaya ng ginawa natin, dito sa create table, kailangan din natin siyang i-import. Ayan, kagaya niya. Okay. Don't worry, no, later we will test this. And then, ang next nating kailangan na i-supplement na yung parameter. Ayan. So, insert
kailangan nating i-supply yung parameter, no? Yung toy, ito yung magiging laman nitong mga question mark na ito. Okay? Ayan. So again, remember, pag meron tayong mga changes na gagawin sa database, no? Kailangan itong con.commit na to. Very important yan. Okay. Next. So nakapag-insert na tayo. Yan. So ang next naman natin gagawin ay i-select na magpe-fetch tayo ng data sa ating table and i-display natin sa ating application. Itong ating gagawin ito, no? Ito ay to select all the toys. No? Ito yung madi-display dun sa ating home screen. Ayan. So, copy lang natin. And then, yung query na gagamitin natin ay select all toys, ganyan. And then, meron na tayong nagawa dito na, ayun. And then, ipe-paste lang natin dito. Huwag na nga natin lagyan ng ano. Yan, ganyan na lang siya. So, select asterisk from toys TBL. Remember, no, yung ating naming ng ating table, no, ay toys TBL. Ayan. Asterisk, so this is a wildcard. Ibig sabihin nito, no, kukunin niya lahat ng items dun sa ating table. Ayan. So, asterisk. Pag kailangan natin maging specific, no, we can supply the specific like this. Price, seller, created, updated. No? Pwedeng isa lang, pwedeng dalawa. No? But, kung kailangan nating kunin lahat, so asterisk, no, is the shortcut form. No? It means all. Ayan. So, balik tayo dito sa ating db.py. Sa select all toys, di natin kailangan ng second parameter. Kailangan lang natin yung query. Select all toys. Ayan. And huwag kalimutang i-import from our queries.py. Yeah. So, since magse-select lang tayo, no, walang changes na magaganap, hindi na natin kailangan itong yung commit statement na yun, no? And may gagawin din tayo sa ating return statement. So, hindi na siya boolean, ano? Meron na kasi tayong i-return talaga. Okay. So, kung naalala nyo, ano, gumamit tayo ng model, no, last time. So, ito siya. So, kunin natin. Ayan. Papalitan lang natin ito. Select all toys. And then, ayan, na, i-import natin yung model natin. And then,
dapat siya ay self.cur. Ayan, para tumama. So, hindi na natin kailangan to. And then, ayun. I-return lang natin itong rows. Ayan. So, ganyan siya. Yan ang itsura niya. And then, pag walang nakuhang rows or may error, ang gagawin lang natin ay mag-return siya ng empty list na ganyan. Para meron tayong indicator kung successful ba o hindi itong ating statement. Ayan. Next, paano kung ang kailangan natin ay isa lang ang kailangan natin from our table? So, paano naman yun? So, nagawa na naman natin yung dito, no? Last time, ito yung gamit yung ID. So, lipat lang natin dito. So, select toy by ID. Ayan. Okay. So, ang kailangan natin ay ito. Itong line na to. Ayan. Huwag kalimutan ang try-catch. Then, yung logging. That error. And then, yung ating return statement. So, none lang siya. Ito ay self.cur. And then, ilipat natin itong ating query. Ayan. Doon sa ating queries na file. Ayan. Select toy by ID. Uy, nalimutan ang underscore. Okay. So, yun ang ilalagay natin dito. Select toy by ID. And huwag kalimutan na i-import. Ayun. Okay. At ang i-return natin ay yung row. Kasi isa lang ang ating kailangan, no? And then, so ang kailangan lang naman natin ay okay. So, select toy by ID. Next naman na gagawin natin ay yung update.
by ID. So, yung update natin, okay, sige. Yung kailangan natin baguhin ito. And then, ito. Ayan. So, update toy by ID. Import natin. And then, gamitin natin dito sa statement. So, okay. So, pag update, ayan, kailangan natin mag-commit. And then, return true para malaman natin kung successful at kung false naman kung may error. Ayan. Okay. So, meron na tayong update statement. So, yung pinaka-last na gagawin natin ay remove toy by ID. Then, copy lang natin. So, dito sa ating query, remove, create tayo ng constant na remove toy by ID. Ayan. Itong delete naman ay may silang na query. Ayan. So, ganyan lang kasimple. Then, balik tayo sa db.py. Ayan. And then, con.commit. Ayan. So, ganyan lang Ang last na gagawin natin, ayun, every time na mag-e-exit tayo ng app, so we need to destroy yung instance. Ayan.
para hindi bumagal ang ating computer. I-check muna natin na kung may instance ng connection. Then it's safe to close the connection. So basically, ayun, nakuha naman natin. So hindi na natin ito kailangan. Ayan. So we have now a working database class, no? Ito yung gagamitin natin sa ating application. Ayan. Hindi pa natin siya natetest. So habang ginagawa natin yung ating program, ayan, yung ating application, ayun, matetest naman din naman natin siya. Pero kailangan natin mag-create pala muna ng ating database. Ayan, ito. Wala pa tayong database. Ayan. So, mag-instantiate lang tayo. Toys db, then db.create table. Ayan. Okay. So, meron tayo ditong dalawang statement, no? Yung magkikreate tayo ng instance ng ToysDB. So, ang mangyayari ay magkikreate siya ng database. And then, pag na-create na yung database, ayan, i-create naman yung table na gagamitin natin. Ayan. So, i-test natin. Okay. So, last time, no, ang ginagamit ko ay itong kay PyCharm, no. Mukhang nako-confuse kayo, no, kung bakit ni-run nyo na itong nag-run kayo, no, pero wala nangyari. Ayan. So, gawin natin siya sa terminal. Okay. So, una natin gagawin, ayan, kailangan alam natin, no, kung saan tayo nandoon na directory. And ang target natin ay itong db.py na to, no? So, itong db.py ay, ayun, ito. So, meron pala ako nakalimutan. Baka hindi nyo nakikita screen ko. Ayan, okay. So, ang target natin itong db.py na to. So, paano natin siya i-run? So, Python and then db.py. Ayan. So, run natin. So, walang error, no? Check natin sa ating, ayun. So, meron tayo na-create na toysdb.db. Ayan. So, may try catch tayo. Walang nilag na error. So, most likely successful itong ating ginawang pag-execute. Now, itong SQLite browser, no? Kung nakapag-install na kayo, ito. Sa pagka-open ninyo, no? So, ayan, na-open nyo na itong ating SQLite browser. Dito lang kayo sa Open Database. Ayan, click nyo yan. And then, hanapin ninyo kung nasaan yung folder. Ito yung ating folder. Ito yung ating na-create na database. Ayan. Then, click open. Ayun. Na?
And then, ito yung ating table na na-create. Ito yung mga columns or fields. Ayan. Sa ngayon, ayan, wala pang laman. So, empty. Okay, ganoon lang, ano? So, open database. And then, select your database, open. And then, database structure. Yung click nyo yung table, right click, and then browse table. Ayan. Ayan. So, ganun lang. Now, may table na tayo. Meron na rin tayong database. Ayan. Hindi na natin ito kailangan except pala itong DB. So, hindi natin i-call itong class na, itong class name, but ang i-call natin yung instance ng class, which is itong DB na to. Ayan. Okay, so I guess tapos na tayo, no, sa ating db.py, no. Ita-test natin siya, no. Ayan. Habang ginagawa itong ating application. Okay, so tayo ngayon ay nasa main.py. Ayan. So, ayan, para malaki yung ating reading area. Ayan. So we have here our home screen, add screen. No, we have our window manager, main app, ayan, no? And then we have on start, no? So pag load ng ating application, ito ang kanyang tawag ito, yung gagawin niyang process yan. Ito. So, meron tayong date picker. Ayan. Meron din tayong way para makuha natin yung value ng date picker. Ayan. Paano i-close yung date picker. And then, dito naman sa ating main.kb file. Ayan, umpisa tayo sa pinakataas, ano? We have here our window manager. Ayan. And then, may naka-register na dalawang screen, si home screen tsaka si add screen. Ito si home screen. Ayan, no? So, we have a box layout. And then we have yung up bar natin, yung top up bar. And then, ito yung another box layout, no? Ito yung magko-contain nung mga items natin sa table. We have also the bottom up bar. Ayan. And then may button siya, no? So, pag-click natin sa button na to, no? Malilipat tayo dun sa add screen. Ayan. At ito naman yung ating add screen. Ayan, no? So, box layout lang siya. And then, kinopy ko lang, ano? So, same na same yan, no? Top up bar. And then, another box layout. Ito naman yung mga fields, no? Yung titilapan ng user para mag-add ng bagong toy na gusto niyang ibenta. Ayan. Ayan. And then, yung bottom up bar. Ayan. So, ganun lang siya, no?
Um, dun sa pinakauna nating video, ayun, dun yung makukuha yung mga codes nito, dahil, um, ayun, ito na mismo yun, wala pang changes dito, na ginagawa. Ayan, pati nga date, di pa nababago. Okay, so test natin kung ano yung tsura niya. Ayan, so, ito yung home screen, at ito naman yung add screen. Okay. Ayan. So, nakalagay save, siguro mas bagay na gawing imbis na save, add toy. Ayan. Ayan. So, add toy. Check nga natin. Ayan. So, add toy. Naka-gray siya, Kasi nga, wala pa tayong nilalagay doon sa on release. Ayan. So, later, lalagyan natin. Okay. Balik tayo dito sa ating main.py. So, saan tayo magsisimula? Ayan. So, wala pa itong laman. So, dito muna tayo, sa add toy part, So, pagaganahin natin itong ating add toy. Okay. So, ito yung ating add screen. Ayun. So, dito sa ating add screen, so, naka-comment lang, Yan. Yung on release. And then, lagyan na natin siya ng, ng binding, i-bind natin sa method na add toy. Ayan. Okay. So, balik tayo sa main.py. Gawin natin yung add toy. So, pag sinasabi natin app, that add toy, itong app na to, ito mismo yung ating main app. And dito sa ating main app, ayan, dito tayo pumwesto. So, create tayo ng add toy. Okay. Now, kailangan natin makuha yung mga value na tinatype dito, sa mga text field natin. Ayan, si name, description, price, seller, created. Ayun. So, paano natin gagawin yon? Ayan. So, name,
umpisahan natin kay name. So, self.root.getScreen. Ayan ha. Ayan. So, anong screen ang kailangan natin? Yung add screen. Ayan. So, kinocall natin ito. Ayan. Kinocall natin. And then, yung ID, na i-call natin yung ID, at ang particular na ID na kailangan natin ay yung name. Ayan. Kaya nga itong ating mga text field, ayan, meron siyang ID. Ayan. Very important yan. And then what else? So description. Ayan, para makuha yung description. And then yung price. Ayan. And then yung seller ay self.root. Yan mismo. Then yung date, kung kailan niya binili. Ayan. Kailangan din natin ng date para doon sa updated. Ayan. So, every time na ina-update natin, nag-update din yung field na to, yung updated. So, kailangan natin pala muna ng date time. Ayan. So, bago ang lahat, i-call natin si date time, import date time. Ayan. Okay. So, i-call natin si date time dot today. Ayan. Dot strf time. And then, yung format na kailangan natin. So, we have here, year, month, day. Ayan. Kailangan din natin yung oras. %H, minutes, tsaka yung second. Ayan. Okay. Now, kailangan natin i-check kung meron bang laman o wala itong mga text field natin. So, kailangan lahat ito may laman. Ayan. So, so we will use an if statement, to check the condition. So, name, ayun, name dot text not equal to, ayan. So, kailangan may laman. And description that text is not equal to and is not empty. Ayan. And then price that text. Ayan. And seller that text. Kailangan din natin ng created that text is not equal to empty. Ayan. Okay, ayan na. So, if statement lang naman siya. Ayan. So, dapat lahat ng ito, lahat ng fields natin ay may laman. Okay, next. Kailangan natin mag-create ng ating payload. So, ang payload natin, basically, i-construct lang natin, yung ating mga dataset. Ayan. Description, price, and then seller,
and then created that text, and then updated equals to today. Ayun, yung ginawa natin kanina. Ayan, yung date. And kailangan natin yung text para makuha yung laman na yung value niya okay, and then um, tama pala yun, okay. So dito pala siya dapat ano. Okay, so next natin tatawagin or i-import from db import db. So ito yun, yung instantiation natin. So db dot insert toy, and then yung payload, no? So i-enclose natin sa list, at ang kailangan lang natin ay yung values. Ayan. So balikan natin itong sa db.py. Ayan. Ano naman ang next? So, pag successful, no? Itong ating, so remember ang ginawa natin, na insert toy, pag successful, return true, pagka something went wrong, return false, so boolean siya, no? So, if rest. Yan. So, kung true, anong kailangan natin gawin next? Ayun. Yung lahat ng mga text field natin, ayan, dapat ma-empty natin. And then, ayan. So, dapat ma-empty lahat. And then, so kapag na-insert na, babalik na tayo dun sa ating home screen. Ayan. Okay. So, yan ang ating magiging laman ng ating add toy. And i-test natin. Kung may error, okay lang. Ayan. So, let's say, toy name ay toy soldier. This is my toy. Selling price, gusto ko ibenta ng 45 pesos. Seller name, yan, lagay ko yung pangalan ko.
kailan ko nabili, for example, June 1. Ayan, na June 1. Pag ayoko ng June 1, May 1, May 1, ayun. So, dapat nagbabago siya. Okay. And then, tingnan natin kung mag-work na itong ating insert command, no? Insert button. Okay, click natin. Okay, so na-click natin. Bumalik tayo sa ating home screen. I-verify natin sa ating ayun. So, refresh nyo lang, no? Refresh. Ayan. And, ayan. So, may laman. No? May laman na yung ating table. Ayan. Now, so, working, as you can see, no? Working yung ating insert. No? Yung ating add toy na method. No? So, wala tayong naging problema. Now, mag-focus naman tayo dito sa home screen, no? Gusto nating makita yung table ay yung data na ating na-create, no? So dapat mag-show up siya dito. Kaya hindi siya nag-show up kasi wala pa naman tayong component na nilalagay dito, no? Wala pa. Kumbaga placeholder lang ito. So, yun ang ating gawin next. Okay. So, dito tayo sa on start. Ayan, no? So, meron na tayong, ito yung ating placeholder. So, nakalatag na, no? Idadagdag lang natin yung list natin o yung toys list. Ayan. So, i-call natin again si DB and then ang kailangan natin ngayon ay yung ito, si select all toys. Ayan. Ito kailangan natin. Ayan. So, ito siya. And then, ayan. So, ito yung ating placeholder. So, if len toys is greater than 0, ayan, kung may laman siya, pero kung wala, ayan, ha? So, kung walang laman, just show our placeholder. Pero kung may laman, ayan. So, let's start, no? Ayan. So, mag-iteration tayo, no? Mag-iterate tayo dun sa toys, no? And then, kailangan natin ng kung naalala nyo, no? Meron tayong ginawa na way para mas convenient, no?
na ma-pick up natin yung ating data. So, i-call lang natin si toys model. Ay, lampas. Ayan, model equals toys model. Ayan. So, siya na bahalang mag-parse, no? Ng ating toy na nakuha dito sa ating result. Ayan. And then, so kada iteration, mag-show tayo ng isang list item. So, kailangan natin ng icon. Ayan, no? Shortcut lang yun, no? Bale, ini-import ko lang. Tapos itong ating list item leading icon. Ang icon ay yan, since toy, no? So, teddy bear yan. Okay na. Next ay list item headline text. Okay. Yan. Formatted string. Toy name. Row. That. Ayun, di ba? Mas convenient. And then, ID and row ID. Next, empty list item supporting text. Yan. So, import lang natin. So, yung supporting text ay ito naman. Ano yung ating next na gustong i-show? So, we have now yung toy name, yung row, yung ID, yung description. So, description ay row, ayan, description. Empty list item tertiary. Empty list item tertiary text. Ayun pala, may kulang. Ayun. And so, ang ating papakita naman yung price. So, that price. And then, sino yung seller? Ayan. Okay.
Ayun. So, we can now use the container. So, meron na tayong handler para kay container. So, dito tayo. So, container. And then, add widget. Toy item. Ayan. So, okay. So, let's test na. Test natin. Ayun, no? Diba? Kita agad, no? So, try natin na ma-add ng panibago. Another toy. This is another toy. 100.50. Seller name ako. Kailan ko nabili? March 1. Okay. So, hindi siya nag-display, ano? Hindi siya nag-display. Pero dito sa ating table, so dalawa na siya. Okay. So, bakit hindi nag-take effect? So, dito sa ating on start, ayan, kailangan natin ng way para, nandito kasi tayo, no? Galing tayo sa add toy. So, kailangan makipag-communicate tayo doon sa container para i-reload, no? Para i-refresh yung ating home screen. Kaya lang dito, no? Wala, no? Kung babalikan natin, ayun, no? Meron na siya, no? Pero pagka nag-add tayo na ulit ng isa, this is a sample. Hello, this is a sample. 34. Ako ulit. And edit will do. Ayan, no? Hindi siya nag-refresh. So, kailangan nating i-call itong load pag ito, no? Kukunin yung bagong data, no? From the table, and then i-reload ng panibago yung contents. Now, para pwede nating i-call kahit saan itong ano to, no? Itong part na to, mag-create tayo ng separate na method. Ayan. So, ang method na gagamitin natin ay load. Ayan, load toys. Ayan. Okay, load toys. Tapos itong nasa on start natin, pwede na natin itong i-copy. Ayan. Hindi, i-cut na natin. I-cut na natin lahat. And then, ang ipapalit natin ay ayan. So, yun na lang yung magiging laman niya. Balik tayo sa load toys, i-paste natin, no? Yung lahat ng ating mga
code, no? And then, dito sa ating um, add toy, okay, balikan lang natin yung ating add toy. Ayun, so add toy. So, bago siya mag-redirect, no, sa ating um, home screen, ayan, i-reload muna natin yung data. Ayan. Okay. Then, let's test. So, tatlo siya. Mag-add tayo ng panibago. Buzz Lightyear. Hello, I am Buzz Lightyear. 400. Pedro. Kailan ko binili? Siguro 2005 yan. Ay, wait. Okay. Saka na lang isipin yan. Okay. And then, pag-click ko ng add toy, ayun, no? Kaya lang napansin nyo, no? Ang laman ng ating table ay 4 lang. Pero yung sa ating app, ayan, no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, no? 4. Okay. So, paano natin ito i-fix? Ayun. So, every time na pre-reload, no? Yung ating home screen, ayan. So, kailangan muna natin container.clear. So, i-clean muna natin yung mga widgets. Ayan. So, 4 siya. So, test natin ulit. Woody. Hello, I am Woody. 500. Mike. Then, ganito lang gawin natin. Ayan. Friday, October 6. Ayan. So, pag-click natin, ayun. So, as you can see, no? Maayos na siya, no? Walang duplicates. Ayan. And, ang last natin gagawin, no? For today, no? Para sa video na to, no? Ilagay na natin yung button for the update and delete dito sa right side. Ayun. So, ang gagawin natin, let's do something different, no? Mag-create tayo ng custom class. Ayan, para nakikita nyo din, no? Paano gumawa ng isang custom class. So, it's a custom icon button.
at mag-i-inherit siya sa MD icon button. Ayan. So, kailangan natin i-import like that. So, kailangan natin ng yan. Mga kailangan natin icon self that style equal style. Don't worry, no? Ayusin natin yan mamaya. So, self that theme yan, icon color icon color, and then self that icon color equals to icon color, then self that toy item is toy item, self that yan, pag na-press yung button, so button press, and then self that app root is app root. So, saan natin siya ilalagay? Dito natin siya ilalagay. So, icon, style, and then theme, icon, color, and then icon, color, and then toy item, and then btn press, and then app root. Ayan. Now, paano natin siya gagamitin? Ayun. So, balik tayo dito sa ating saan nga ba? Ayan. Dito sa ating load toys, which is ito, load toys. Ayan. And then, we need two buttons, the update button, and then the delete button. Pero, ay sige. Unahin natin itong update button. So, icon ay pencil, style ay standard. Lahat ng ito na makikita nyo dun sa ating documentation, no? Theme, icon, color, yan. So, custom, and then icon color 0011. So, ito ay blue. btn press. So, string lang siya. Oops, nalimutan ko. And then, toy item. Yan. So, yung ating toy item,
Walang iba kundi itong ito pala, yun, si row pala, ayun, okay, and then up root is self dot root. Nakalimutan si comma. Ayan. So dito, mag-create tayo ng grid layout. Tapos, meron siyang adaptive width. Ayan. So, bakit grid layout? Kasi dalawang icon button ito na magkatabi. So, naka-grid layout sila. Tapos, GL, i-add natin sa grid layout yung na-create natin na add button. Update button pala. Update button. So, ito namang grid layout na i-add naman natin sa toy item na itong toy item naman na alin ba itong toy item natin? Ang ating toy item, kung naalala nyo pa, no, itong ating MD list item. So, dinagdag lang natin siya. So, yung ating toy item, mayroon siyang grid layout. Ang isang grid layout ay yung update button. So, tingnan nga natin. Ayun, no? So, meron na siyang edit button. So, gawin naman natin yung sa delete. So, ganun ulit, custom icon button. Halos magkaparehas lang naman sila. Yan. Of course, with some changes. No? So, hindi siya pencil, but trash can. And then, standard, parehas. And then, imbis na blue, siya ay red. Imbis na update, siya ay delete. And same lang ito. Pero pagdating sa uproot, dito lang sila nagkaiba. So, ang kailangan nyo ay yung self or yung buong instance, no, nung app na ito. So, makikita nyo naman, no, kung bakit natin ginawang ganyan, no? So, ba't sila nagkaiba, no? Kasi meron silang ibang magkaibang scope na tinatawag. Ayan. Okay, so GL that widget delete button, and tingnan natin. Ayan na.
So we have here our edit na delete. Ayan. Okay, so itong select all nagwo-work na, yung add nagwo-work na din. So sa next video natin, no? Pagaganahin naman natin itong dalawang buttons na to, no? Itong edit tsaka delete, no? Magdadagdag tayo ng screen, yung update screen para dito, para ma-edit natin yung ating mga data. Yan. And then delete, gagamit tayo ng dialog box. Yan, paano ba mag-create ng dialog box sa QD. And then, ayun. Itong log out, no? So, lagyan natin ng close up, no? Yung pag-exit, na. Ayun. So, hanggang dito muna, no? Yung ating tutorial. Sa next time, di ko alam kung bukas or sa Thursday. Ayun, depende kasi, no? Kung hindi busy. Ayun. Expect naman na mag-create tayo ng video. So that will be our 4th video. Siguro abutin pa ito ng isa pa, no? So, ayun. So, depende, no? So, ito yung no? Ito yung ating mga source code. So, sundan nyo lang, try nyo i-code yourself. And, ayun, tanong lang kayo pag may difficulty. Okay, so thank you very much. Kung nagtyaga kayo, no, medyo madaling araw na. Ayun. Ito lang kasi talaga ang time. Okay, so see you next video. And ayun, good morning. Thank you very much.